ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Eto na nga guys, from Seoul, Korea ay mapapadpad si Hajon sa Jakarta, Indonesia para magtago pansamantala. Naku Hajon, sino naman kaya ang tinataguan mo? Habang nagtatago nga si Hajon ay magtatrabaho siya sa kusina kung saan siya inassign ng kanyang assistant. At dito nga ay makakasama niya sina Maya at Arif. Kita naman natin guys na talagang nahihirapan si Hajon na magtrabaho sa kusina dahil inabot na siya ng ilang taon, ilang oras sa pagtanggal ng ulo at pagbalat ng hipon lang. Dahil hindi nga naman ito sanay, buti na lang at andyan si Maya to the rescue at tinaruan siya kung paano alisin ang ulo ng mga hipon at balatan ang mga ito na napakadali naman palang gawin. Talagang masasabi kong napaka-professional ni Maya, guys, pagdating sa kitchen technical execution. Plus bonus pa na magaling siyang magluto. Kaya salamat talaga kay Maya sa pagtulong niya kay Hajon. Kundi aabutin na ito ng siyam-siyam bago pa niya matapos ang pagbabalat ng mga hipon. Ha. Sa kabilang dako naman guys ay makikilala natin si Arif na siyang executive chef nila Maya. Ang masasabi ko lang sa kanya guys ay napaka-perfectionist niya. Ayaw niyang magkaroon ng kahit na anong aberya sa pinamamahalaan niyang kusina. Speaking of Arif ay may good news itong ini-announce na talaga nga namang nakaka-excite. Una ay may paparating silang importanteng bisita na dumayo pa talaga mula Amerika. Wow naman! Upang matikman lang ang kanilang special dish at upang doon na rin ito mag-celebrate ng kanyang birthday. At dahil nga kay Mr. Mark Davis na magbe-birthday doon, ay magkakaroon ng competition sa paggawa ng mga dish upang mapasama sa ihahandang pagkain sa birthday neto. Dahil nga kay Mr. Davis na magse-celebrate ng birthday doon, ay magkakaroon ng kompetisyon sa paggawa ng dish upang mapasama sa ihahandang pagkain sa birthday neto at ang mananalo ay magiging chef di party. Kaya naman pagkakataon mo na ito Maya na sumali sa kompetisyon. Ipakita mo ang husay at galing mo sa pagluluto para ikaw na ang maging chef de party sa kusinang yan. Talagang makikita nating determinadong makasali si Maya dito sa kompetisyon na ito dahil ito na lang ang naiisip niyang paraan para mabayaran ang mga utang niya. Go Maya, galingan mo, kaya mo yan. Grabe guys, muntik pang di makasali si Maya dahil wala siyang magiging partner sa kompetisyon. Mabuti na lang at willing si Hayon na maging partner neto. So ito na nga guys, start na ng competition at makikita nating lahat ng kalahok ay determinado talagang manalo. Talagang unahan at agawan sila sa pagkuha ng mga ingredients. Grabe, hindi makasingit at makaagaw si Maya na kumuha ng mga ingredients dahil talagang unahan at tulakan na ito. Naku po, ang bibilis naman kasi ng mga kalaban ni Maya. Wala na tuloy siyang makuhang ingredients dahil huli na siya. Mabuti na lang at napaka-wise ni Hajon dahil naisip na niyang magtabi agad ng mga ingredients para hindi sila maagawan at maubusan ni Maya. Yehey! Thank you Hajon at napasaya mo si Maya sa ginawa mo at tuloy ang laban. Sa kabilang banda guys ay sobrang nalungkot naman ako dahil hindi napili at nanalo ang dish na ginawa ni Maya. Nakakainis naman kasi itong si Arif. Nagustuhan naman niya yung ginawa ni Maya kaya lang may kulang pa raw na flavor sa niluto nito. Grabe ha.
Yan tuloy Arif, napaiyak mo si Maya, kawawa naman siya oh. 'Di bale at to the rescue naman si Hayon. Kinomfort niya si Maya at dinala sa lugar kung saan ay matutuwa ito. At dito nga ay dinala niya ito sa isang dog shelter dahil alam nitong mahilig si Maya sa mga aso. Grabe ang chemistry nila guys. Para sa akin, mas bagay talaga si Hayon kay Maya. Isa pa, napakayaman talaga neto. At kita niyo naman ang mga titigan nila. Naku, sobrang kinikilig ako sa scene nilang ito. Makikitang ang saya-saya nilang nagkukuwentuhan guys. Subalit bigla na lang maging madrama ang lahat nang tanungin ni Hayon kung nasaan ang kanyang mama. At sinabi nga naman ni Maya na wala na ang kanyang mama. Ngunit ito ang naging inspirasyon niya sa pagluluto. Speaking of Hayon guys, ay hindi niya masabi kay Maya ang tunay niyang pagkatao dahil gusto niyang magustuhan siya ni Maya bilang siya, hindi bilang isang mayamang may-ari ng malaking kumpanya. Grabe sa scene na to, ang close pala ni Hayon sa kanyang assistant. Sino naman kaya talaga ang tinataguan ni Hayon? Siguradong malamang ay ang kanyang tatay o kaya ang lolo niya. Naku, ayaw niya yatang maging tagapagmana siya. Sa kabilang dako naman mga kachika ay abala na ang lahat sa pagluluto at paghahanda ng dish para sa birthday ni Mr. Davis. At dito nga makikita natin si Arif na napaka-metikuloso talaga. Talagang very detailed at focus siya sa pag-plating ng pagkain. Gusto niya kasi ay perfect ang ihahanda para kila Mr. Davis. At mukhang satisfied naman sila dahil masaya naman sila. Samantalang nagpapanik na ang ibang mga chef dahil nagkaroon ng problema ang isang ingredient nila. Mukhang ito ay sira na dahil sa traffic ay hindi ito nakarating agad. Naku, problema yan. Ano na ang ihahain nila kay Mr. Davis? Buti na lang at naisip ni Arif si Maya at agad niya itong pinagawa ng kanyang recipe na shrimp, kaya naman agad-agad nang inihanda ni Maya ang kanyang gagawing dish para kay Mr. Davis. At ito nga, tinutulungan na ito ni Hayon at tinutulungan na rin siya ni Arif. At sinabi nga niya ang mga kulang na ingredients na dapat pa niyang idagdag dito para mas sumarap pa. At eto na nga, dumalaw na nga sa loob ng kanilang kitchen sila Mr. Davis at ang mga kasama niya. Naku, bakit kaya biglang nagtago si Hayon? Mukhang tinataguan ata niya si Miss Sherin. Ano kaya ang kaugnayan nito sa kanya? Habang kinakausap nga ni Mr. Davis si Arif, ay sinabi netong may hinahanap pa raw na si Miss Sherin sa kanyang mga dishes. At eto na nga, pinangako naman ni Arif na hahainan sila ng dishes na may na di nila malilimutan. Kaya Maya, galingan mo sa paggawa ng dish mo. Nakasalalay sa'yo at tiwala sa'yo si Arif na magagawa mo ito. At lumabas na nga sila Mr. Davis upang maghintay sa dish na inaasahan nilang matitikman nila na hinding-hindi nila malilimutan. At ito na nga si Hayon, nagmamadaling tinignan ang niluluto nilang dish ni Maya. Naku, malaking problema ito dahil may tumalsik na balat ng hipon sa dish nila Maya. Hala, nung ginawa mo Hayon, lagot ka, mapapahamak niyan si Maya. Eto na nga at personal pang inihain ni Arif ang dish ni Maya sa kanilang mga bisita. At talaga nga namang natuwa ang mga ito dahil talagang nasarapan sila sa ginawa ni Maya at pinuri pa si Arif na talagang perfect at excellent masarap ang kanyang mga dishes. Yung akala ni Maya at ni Hayon na
It seems okay na ang lahat, pero nagkakamali sila dahil biglan lang nabulunan ang asawa ni Mr. Davis dahil siya ang nakakain ng balat ng hipon na tumalsik nga sa dish na niluto nila. Lagot kayo ngayon, Maya. Paanong gagawin niyo? Hala, lagot na talaga kayo, Maya at Hayon. Beast mode niyo na si Arif. Humanda kayo mamaya sa kanya. Mapapahal! Mapapahal! Sir Miss Gil, tanongin mo nga kung ano bang pwede mapagmahal. Kasi kung nakakalang masarap to, dito ang pag-ibig. Ito ang bulit ko. Okay, number 2. Punta kayo sa likuran. Hindi may step po silang magba-backward. Mapagmahal, anong number po? Number 8 daw po. Okay, let's start now. Good luck. Okay, thank you very much. Dito tayo sa harapan ng exit lahat. Harapan po ang exit. Doon po tayo sa